will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium. May porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ngayon, trending na pinag-usapan itong si Senator Risa Hontiveros. Kaya ang mga tao, mga kabibig, biglang nag-throwback yung bangayan, yung debatihan ni Senator Risa Hontiveros at ex-Senator Cynthia Villar, kung saan nasupalpal ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa kikita ka sa mga kontraktor Risa. Hala, grabe pala yung bangayan, yung debatihan at yung bulgaran na sinasabi ni Senator Cynthia Villar laban kay Risa Hontiveros, na parang nasagot ang mga tanong ng mga tao noon kung bakit tila yung pag-atake ba ni Cynthia Villar. Sabi ng iba, grabe na itong si Cynthia Villar, walang awa kay Risa. Risa is just thinking for the poor. Risa is just giving opportunities to the poor people. Pero ngayon, kabibig, na trending si Risa na meron daw budget insertions na bilyones. Ngayon talaga nasagot ng mga tao kung bakit nasabi yun ni Senator Cynthia Villar laban kay Risa Hontiveros. Sabi ni Anthony Taberna, sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ni JV Ejercito, lahat ng senador may insertions. Sabi ni Risa, wala akong insertions. Nako po, nakakaduda. Sabi ni Ping, lahat meron. Sabi ni JV, lahat meron. Pero bakit kay Risa wala siyang insertions? Sino ang nag-insert para sa pangalan ni Risa? Ginamit lang nga ba ang pangalan ni Risa? May mga ibang tao bang gumamit or ibang senador gumamit sa pangalan ni Risa? Tapos yung senador na yun ang kumobra sa pera? Hahayaan ba ni Risa Hontiveros na gamitin ang kanyang pangalan? Madudungisan ang kanyang pangalan? Ano sa palagay ko, kabibig? Naguguluhan tayo, no? Grabe, as in, super duper nakaka-confusing ang mga statements ng mga senador ngayon. So, ito, kabibig, ipapakita ko sa inyo ang nangyari na bangayan ni Risa Hontiveros at ni Cynthia Villar. Parang may punto yata si Cynthia Villar. Parang nakonek-konek na ng mga tao. Parang tama si Cynthia Villar. Kumita nga ba si Risa Hontiveros ng milyones sa mga kontraktor? At speaking of flood control, may programa, may flood control. Ay, ilong ko. Ako po. Ganito talaga ang mga kabibig, no? Kahit medyo may sakit, kailangan talaga magchika-chika tayo. O kahit may sipon, kailangan talaga magbalita ako magalit na naman ang mga kabibig natin yan. Ang tanong, meron bang flood control project si Risa? Kasi 750 million. Laki ha, Risa. Sagutin mo. Pero nag-deny si Risa. Sabi ni Risa, wala akong insertion sa BICAM. Alam mo naman si Risa, ang galing na, ang marunong siyang magdrama. Sabi ng iba, wag mo kaming drama-dramahan, Risa. Huli ka na sa akto. Yung pa-virgin-virgin at pa-demure-demure mo. Mr. Chair, salamat kayo, Mr. Chair. Hindi na yung effective ngayon, Risa. At sabi nila, baka totoo talaga yung mga isinambit ni alias Rene. Ay, nakunik-kunik na talaga mga kabibig. Nako. Hindi mo talaga makontrol ang isip ng mga tao. Alias Rene. Ngayon, merong katuning kung saan binulgar na may insertions. Bilyones ang insertions ni Risa. Nako, ito ang video ni Cynthia Villar versus Risa Hontiveros. Watch this video. Kulang na lang malusaw sa kahihiyan itong si Risa Hontiveros nang harapan siyang supalpalin ni dating Senator Cynthia Villar sa mismong hearing nila matapos magpumilit nitong si Manang Risa na patayuan ng kondominium ang mga mahihirap at walang bahay nating mga kababayan sa halip na bigyan sila ng porsyon ng lupa na mapagtatayuan ng bahay nila. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang
babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa kontraktor ng condominium. May porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. O, paalisin nyo doon sa lupa at tayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, naisusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din. Dagdag pa ng dating Senator Cynthia Villar na hindi naman gusto ng mga mahihirap at homeless nating mga kababayan ang kondominium sa kadahilan ng hindi nila ito afford. Kaya bakit daw pinagpipilitan nitong si Risa Hontiveros na patayuan sila ng isang kondo? I think we have done the community mortgage program in Las Yes. Piñas for I think 30 years, and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land. That they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang amortization lang nun, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? Ano ba itong balita? Ha? Senator Risa Hontiveros, mayroong 3 billion na insertion sa budget ngayong taon na to. At 750 million ay flood control insertions. Aba. Ano yan? Panoorin natin to. Totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. O ayan, meron siyang 750 million na insertion sa flood control. Ay ano, bago lang yan, ha? Sa 2x2 kanina. Oh. At ang kabuuan na kanyang insertion ay 3 billion mahigit. 3 billion, 3.035 billion. 3.035 3 billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa out of the more than 3 billion, 700, nasa 715 million. Ayun. Agoy! Ano ba ito? Kaya pala, nasa majority ka eh. Gusto mong maproteksyonan ka ni Ping Lacson at hindi madama yung pangalan mo. Huy! Ginoo! Nyari! Sayang ang bayot! Aba, bakit kayo nagagalit sa akin?
Sinabi naman yun ni Anthony Tabernat sa ni Jerry Bahay. May nagpadala sa akin ng post ni Risa Hontiveros. Basahin natin. Ang sabi, wala po akong BICAM insertions. Wala sa program funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ito ay post ni Risa Hontiveros. Naka-blue check ha? Naka-blue check. So sa kanya talaga ito. Okay. Sagutin natin, bobo ako o bobo yung senador ninyo? Ha? Tingnan niyo sinabi niya. Inamin niya na meron siyang mga amendment. Iminungkahi niyang amyenda sa budget na dumaan sa tamang proseso at inaproban ng Senado. She is not denying that she has amendment. Ano ba yung mga amendment? Ang amendment ay inaalaw yan pag gumagawa ng batas. Like the national budget, it is a law. So ano nga ba? Basahin natin ha. Amendment in scope, sa scope. Amendment, a general term for any change to a bill, including adding, removing, or modifying parts of it. What is an insertion? An insertion, a specific type of amendment. So, ang insertion ay isa ring amendment, ha? Hindi niya dinideny na meron siyang amendment. Where new item, project, or provision is added to the budget. So, in other words, pwedeng mag-amend at it is in the form of insertion. So, she is not denying na meron siyang mga iminungkahi na amyenda sa budget na inaprubahan ng Senado at according to her, nasa tamang proseso. So, ayan, umaamin siya. Anong iginugulo nyo? Sa context, ano yung context ng amendment? Legislatures can introduce amendments during budget deliberations to adjust the budget bill. These changes can reduce or increase a proposed budget. What is the context of insertion? The context of insertion is that lawmakers can add funding for specific projects during budget deliberation, which is a key part of the legislative process. Di ba sabi ni Tito Soto, insertions are part of the legislative process. So anong kinukuda nyo? Anong kinukuda nito? Siya mismo umamin, na meron siyang amendment. And that amendment is a form of an insertion because we are talking of a budget. We are talking of our budget. Yung hindi niya pagpirma sa BICAM at yung pag-no sa 2025 national budget does not exonerate her from her insertions in the national budget. Trigger pa? Sayang ang Bayot! Idol ni Bayot, itong si Magnanakaw. Kaya nga kabibig, para yatang yung mga sikreto ni Risa nang isa-isa nang lumabas. Nako. Sabi ni Jason sa kabibig, basahin natin ha. Bakit hindi imposible yung binulgar na Tunying at Jerry tungkol sa biyutang biglang gumanda? Nakikinig ako sa 2x2 sa DZRH. Nagitla ako doon sa balitaktakan ni na Jerry at Tunying tungkol kay Senator Risa Hontiveros. Akala ko ang pag-uusapan nila tungkol sa binulgar ni Senator Cynthia Villar hinggil sa Hontiveros sponsored condo housing scheme na may kasamang komisyon sa sponsor in the hundreds of millions. Sabi niya nga hindi pala yun ang topic nila. Nako. The discussion centered on flood control and other infra projects allegedly
pushed for by the left of the center Lady Solon in not only 700 million but in 300 billion. Wow! Hindi ako makapaniwala na mahusay pala talaga sa madyong allotment or bunot paningit budgeting ang biyudang mambabatas. Nako. Napatanong tuloy ako kung totoo nga ito. Kasi iyong inilala ko ni DPWH Yusek Cabral kay Tito Sen ay 500 million sa papaupong senador lamang. Si Risa ay leader ng minority sa 19th Congress. Is the amount even possible or probable? Of course, the politically naive would say no, but those in the know on Philippine practical politics would give a thumbs up. Why? I will tell you why. Ito ang sagot ni Jason Sa. Ito na. The predicate in theory and practice, kung may more than 1 trillion in public works, FCP insertions and unprogrammed funds na pinasok ang sindikato sa Kamara at kailangan mong mailusot ito sa Senado, kailangan mong manulay hindi lamang sa majority block, higit lalo sa minority para hindi umusok at umingay. Tama din. This is where persuasive budgetary lobbying become a necessary evil to employ. Sino ba ang pinakamaingay sa minority noon? Coco Pimentel was a graduating senator. Si Hontiveros lang ang dapat i-operate sa sindikato. Pero hindi cheap ang dating babae sa lansangan. They have to put up the ante to make her play the role. Allocable and leadership lansam and unprogrammed. Ooh. I am not saying ganito nga ang nangyari, but I will task to crisis manage or lobby the 2025 budget. I will consider this and more. Effective and less hassle. I don't have the documents that have two broadcasters from Central Avenue may have, but I'm sure my primo Jimmy P and Alan E would certainly agree with the feasibility of covert measure in making things happen. Ngayon, kung walang bahid ang katotohanan ang ginawa pagbunyag ni Alay Jerry at kapatid na Tunying, aba, Senator Risa, marapat lang nga idemanda mo sila. Problema lang malaki kung may dokumento at mga testigo silang hawak na kakanta kapag nakagipan. I presume they have dahil hindi naman siguro sila bubughalit ng ganon na wala silang pinaghahawakan. Yan din ang point ko ba. Hindi naman tawag dito, magsasalita itong si Anthony Taberna at si Alay Jerry, kung walang dokumento, walang nagbaback up sa kanila, at wala ni ebidensya na pwedeng isampal kay Risa Hontiveros. Ano sa palagay yung kabibig? Totoo kaya yung mga sinasabi ni Villar na mga espokong milyones ang pwedeng makita ni Risa sa mga housing lang yan ha? Hindi yan kasama sa flood control projects. Nako po! Paano yan? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.